Hi guys! So, good morning and ayan, morning dito sa amin at makulimlim guys. Kanina may lumabas ng konting araw pero ngayon wala na naman. So, madilim. So, 2 days dito guys na sobrang lakas ng ulan. Straight talaga guys, as in magdamag, maghapon. Tingnan nyo guys yung flower stalk ng aking red wing or red line. Nakahiga na. And yung ating Aron pea, sobrang lalaki ng heads niya guys. So, ayan, mahangin dito. Parang amihan. Ayan. And gusto ko lang guys i-share sa inyo yung ginawa natin last day. So, hindi ko na guys na ipakita sa inyo. Ayan, eto. Naglinis ako dito guys. Habang umuulan, nagpaulan ako kasi nagtanggal ako ng damo doon. Tapos medyo inayos ko sila. Ito nga nilabas ko kasi nagkaroon siya ng fungus. So kahit na dinidilig ko siya guys ng tango and then ng detain, parang walang effect. So parang hindi tumalab sa kanya. So siguro dahil sobrang tuyo siya. Pinaulanan ko siya guys. So ayan, medyo naging okay siya. Ayan, medyo naging okay na siya guys. And ito, hindi ko na to natanggalan ng mga damo nung time na nagbubunot ako guys ng mga damo dun. Kasi, ang dami ditong nangangagat guys. May mga lumilipad na, maliliit. So, gustong gusto nila kapag basa. Ay, yung balat mo talagang kakagatin kanila. Ayun nilagay ko muna dun banda yung biltana ko guys. Yan. So, medyo malinis na dito kasi natanggal ko na yung ibang damo dun. Yan. Tapos, pinorward ko lang sila guys doon. And dito kasi, plano kong itong mga cactus ko guys ay ilalagay ko dito. Siguro ayusin ko pa to dito guys. So, yan. Ilalagay ko sila dito banda. Sama-sama sila. Kasi yung mga propagation natin guys na nandun. Ayun, nasa mesa guys. Ayun Yun sa mesa. Ipapasok ko sila guys at dito ko siguro sila ilalagay. Ayan, kasi para dito may patungan. So, hindi sila mapapano. Ayan. So, ayusin ko pa to guys kapag nagkaroon ng time. Kasi, yun nga, ipapasok ko yung mga propagation natin doon sa labas. So, natanggalan na siya guys ng takip kasi hinangin. Nabasa na rin yun. So, wala pa silang roots. Siguro mga 3 days pa lang sila after nating makat and maitanim. So, sana maging successful lahat guys. Ayan, kasi nabasa na sila doon. Ayan, ito guys yung mga kinuhanan ko ng cuttings. Meron ng basa to guys nung kinuha ko yung dito sa top niya, nung kinat ko siya. Ayan, basa siya. Pero, ayan, tumutubo na. Ayan. Ito din, kailangan ko tong tanggalan ng mga ganyan guys, yung mga dahon-dahon kasi bonsai. Ito, ang laki na guys ni Chloe. Ang taba na. So, mas maganda talaga siguro kung dito lang sila sa rain or shine. Ayan kasi maganda yung tubo ni Tapos, si Chloe, ang taba. Ayan clay pot kasi to guys. Yung clay pot ko yan na dati sa orchids. Ayan, ito tingnan nyo guys. Hindi ko na na-harvest. Kinain na ng wala na. Ayan kailangan pa rin guys magdamo kasi meron pa rin mga damo kasi hindi naman lahat natanggalan ko. Ayun nilabas ko si cream pop para maulanan. Ayun nga, namatay na si bears po ko guys. So, yan. Namatay na siya. Ito naman, dumikit na. Pinatong ko lang to dito guys. So, dumikit na. Dito ko nga. Tumikit siya. Ayan pwede nang i-cuttings. Ito nga, nilipat ko to dito guys kasi kalbo-kalbo na dun sa gilid. Hindi sila naarawan. Ayan. So, yan na sila guys. Ito kinat ko rin to guys ng basa. Ayan buhay naman siya guys. Ayan may ugat na nga Yan, yung kinat ko dyan, pinatong ko lang dyan kahit basa sila guys.
Ayan o. Kaso merong hindi maiwasan na merong ganyan o. Parang nagmash yung leaves pero okay lang yan guys. Ayan. So may nagtanong sa atin kung okay lang ba mag-cut kahit nabasa yung pot ng ating succulents or yung soil mix nila. So hindi ko ma-recommend na mag-cut kayo ng basa kagaya sa akin kasi ano talaga guys, medyo maselan talaga yung mga succulents natin na ganito. So sa akin kasi guys, ito mga rain or shine ko. So, sanay na ako sa kanila, kinakat ko sila na basa. So, okay naman sila sa akin. Pero kasi sa inyo guys, hindi ko ma-sure kung mamaya kasi, syempre, iniingatan nyo, tas gusto nyo maparami, tas kinat nyo na basa, baka mamatay. So, diba, mahirap naman sa inyo na pwede. So, sa akin, ganun yung ginagawa ko dito sa akin. Pero, syempre, mas maganda pa rin guys, sundin nyo na lang yung talagang procedure ng tamang pag-aalaga ng succulent. So, ikat nyo kapag tuyo sila. So, nakadepende sa inyo guys kung ano yung gusto nyo. So, ako kasi ganun yung ginagawa ko. Hindi naman talaga sila totally tuyong-tuyo. Ito nga, 'di ba? Panay ulan dito. Tapos, nangwatay ng cutting. So, basang-basa talaga sila. Pero, ayun, buhay naman sila guys. So, ito na guys, yung ating mga naitanim nakaraan. So, napakita ko na sa inyo to. So, 3 days na sila guys na nandito. Ayan, umaambon ngayon guys. Ayan, kakaambon lang ulit. Ayan, kanina okay pa, pero ngayon umaambon. Ayan, so, hayaan ko na sila dito guys, maulanan, kahit wala pa silang roots. Ay, ito, mayroon na guys, oh. Jebeltana. Ang bilis. Ito, ayan. Kasi yung takip nila dito guys, ayun na oh. Kasi tinakpan ko sila dito. So mga 2 days sila ditong natatakpan ng UV plastic na yun. Ang dumi na nga kasi nilipad sila guys ng hangin. So nabasa sila dito. So ayan sila. Ayan. So hayaan ko na lang sila guys dito na maulanan. Ayan. Isilong na ako guys. And ito pala guys yung ating Obiferum. Ayan oh. Nilagyan ko din to guys ng garden soil sa pinaka-top. Yan siya oh. Mga buo-buo pa nga yung garden soil natin. Tapos, nilagyan ko ng konting pami sa itaas. Ayan. So, parang lalo sila guys naging chabi-chabi nung diniligan ko sila. O, kasi pinulsok ko sila guys. Ayan. Ayan sila dito. Tapos, yung mga dito natin, na mga succulents, okay naman. Ito nga, may roots na guys. So, ito yung kinat ko dun sa may baby na kanina. Ayan oh. Yung ating Bainesi oh. Oh, diba? Gaganda nila guys. Ito yung propagation ko dito, kinuhanan ko ng cuttings para magbibi siya. Mas kumapal. So ayan. Dito ko sila. Yung ating pink pebbles, ayan siya guys. Kailangan na niya ng dilig. So mamaya diligin ko sila guys. Sobrang tuyo kasi clay pot to. Ayan, yung natin, trumpet, ayan, yung favorite ko na si trumpet. Gandang-ganda talaga ako guys kay trumpet. Gusto ko to maparami si trumpet kasi gusto ko siyang makita na madami. Ayan, kasi ang ganda guys ng ganito niya oh. Para talaga siyang trumpet. Ayan, ito guys ang chubby na niya ngayon oh. Ayan, ito yung bagong growth niya sa atin. Siguro stable na siya. So, mas lumaki yung mga leaves nila. Ayan, ang ganda ng var niya. Hindi lang masyadong kitang-kita kagaya nito guys kasi bago lang labas ng leaves niya. So, kapag tumanda siya guys, ganito na siya. Ito din oh, na may nag-ano dito sa natin oh. Yung carunculated natin na diba? Ayan oh, may nag-ano dyan sa leaves. Ayan oh. Pero, mayroon pa rin siyang kulubot guys kasi may grow light sila dito. Ayan, bungis guys nung natin dyan oh, kasi yung mga ganito na dumidikit sa grow light guys, oh, mga parang insekto, ayan oh, naipon siya doon. Ayun oh. Grabe. And nulaklak na guys yung ating green lantern. Ayun yung flower ni green lantern guys, oh. Tapos this one, yung ating pink na Anacomicerus, yung variegated natin na Anacomicerus, si sunrise. And this one din, nag-flower na din guys. O, di ba? Yung ating variegated Hanakaida. Ang ganda guys ng var niya na oh. Dito. Ganda na oh.
O, diba? Yan sila guys. Ito oh, ang ganda din ng ano oh. Pahiga. Para siyang ano, parang ganito mag-flower si Lawi. Ayan oh. Pahiga, 3 siya. So, hindi ko na tinatanggal guys para makita ko naman yung flower nila. Ito ang taba na. Hindi ko pa to sila guys napapalitan ng garden soil. Pati yung isang yun. No? Kailangan ko silang palitan ng garden soil para mas tumaba sila. Ayan, kasi pansin ko yung mga nandito natin, nilagyan natin sila ng garden soil. Ano talaga, maganda sila guys. So, kagaya nito, oh, dikit na talaga siya. Nung pinakita ko yan sa inyo pagpat ko niyan guys, konti pa lang yung roots niya pero nilipat ko siya sa big pot. Pero ngayon, ayan na. Oh. And ang ganda ng tips niya guys. Ayan si Maria, si Cat's Claw. Ayan. O, diba? Ito yung ating monstrous na Monroe. Ayan. And this one guys, so parang bibigay na yung mga leaves nung ano natin. Sino ba to? Si Horizon nata to? O si Snow Angel? Oo, si Horizon. Ayan. Ito yung mga old leaves niya guys. Galing kay Ma'am Connie nung nabili ko siya. Ngayon, ito, sa akin na to guys, mga tumubo. So, ayan na. Nawawala na yung mga old leaves niya guys. Nagiging ganito na siya, oh. Ayan. Tanggalin nga natin yung mga dry na leaves. Kasi para makahinga naman siya guys. Yan, importante talaga na nagtatanggal tayo ng dry leaves para makahinga sila sa ilalim. And para ano guys, mahanginan sila, ganun, sa ilalim. So, lalong gumaganda yung succulents natin kapag nahahanginan sila. Tanggalin ko na to kahit ganyan guys, oh. Yan. So, yung iba, saka ko natanggalin kapag nainuman na para hindi na mababawasan ito. Ayan, nag-green na siya kasi dito siya sa lowland. And talagang walang init dito guys. Palagi na lang umuulan, makulimlim. Ayan, ito pala may baby pa dito sa ilalim mo. Kala ko dito lang. Ganda na niya oh. Sino ba to? Si Heart Angel. Ayan, para siyang Swan Lake. Pero hindi. Ayan, si Heart Angel yan guys. Ito din. Si ano to? Sino ba to? Snow Angel ba? Oo, si Snow Angel. Ayan siya. So, yan guys, yung mga succulents natin na nandito. So, hanggang dito na lang muna guys yung ating video. Ayan. So, tumigil na naman yung ambon guys. Oh, pero madilim talaga yung paligid na wala na yung init ngayon. So, that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching. And see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye! Mega love shoutout po pala kay Mama Donna TV, Sis Jamaica of Succulent Bliss, and also kay Ma'am Mary Jane Ramos and Sis Bibilina Sarita. Ayan, mega love shoutout sis. At sa lahat natin ng mga viewers, hindi ko na kayo guys isa-isahin. So, sa lahat ng nanonood, sa mga silent viewers, sa lahat ng napadaan sa ating YouTube channel. At kung hindi pa kayo guys nakapag-subscribe, please do consider to click the notification bell and subscribe in our YouTube channel. Ayan, maraming salamat po sa inyong panunood. Ayan, mega love shoutout sa lahat ng ating viewers. Thank you so much. Bye!